Awit muna ako ng isang kanta. Magandang umaga sa inyo lahat, tanghali man, hapon o gabi. Kayo po ay nandito at nakakapanood kayo sa YouTube na small program na ng YouTube na ginawa ko, ang Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. Isang awitin muna para sa Panginoon din at sa ating lahat. I surrender all, I surrender all. Oh, to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. Oh, to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Oh, to Jesus I surrender, make me Savior wholly Thine. May Thy Holy Spirit fill me, may I know Thy power divine. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my
my blessed Savior, I surrender all. Magandang umaga sa inyo lahat, tanghali man, hapon o gabi. Muli, si Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. At sa mga ngayon pa lang napadaan, ay ito po ay pagpapahayag lamang po ng salita ng Diyos at walang ibang mga bagay, anumang mga pabor na hiningi ang katulad ko. Ako'y nagpapahayag lamang po ng salita ng Diyos dito po sa YouTube. At ang content ng YouTube na ito ay upang mamulat ang mga tao at magkaroon ng tinatawag na kaalaman sa mga espiritual na bagay at hindi po tayo mga bulag o sunod-sunuran lamang sa mga nakagisna natin. Sa halip ay tayo po ay makakapagsaliksik at saliksikin natin ang lahat ng mga bagay patungkol sa Diyos na nakasaad dito sa Biblia at sa nakikita natin sa kapanahunan, mga signs ng heavens above, ng signs ng earth at ng earth below, at ng signs ng lahat ng tinatawag na nangyayari sa kasalukuyang panahon, mga social events, current events. Ito lahat ay mga nakatalaga na dito sa Biblia na siyang ipinahayag na ng Diyos sa loob ng napakatagal na panahon. Ay ngayon ay pinapaalam na po sa atin ng Panginoon ang mga bagay na patungkol sa kanyang kaharian at sa kanyang tinatawag na muling pagbabalik, higit sa lahat, at sa kawakasan ng panahon at kawakasan ng sanlibutan. Ang sanlibutan ito ay magwawakas sa pag sinabi niya, heaven and earth will pass away, but my word, ang sabi niya, ay mananatili magpakailanman. Muli kayo nanonood dito sa YouTube na ito na Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. Meron ako nais na ibahagi sa inyo na mga ilang mga kataga at mga ilang mga salita o mga bagay-bagay na nagmumula sa salita ng Diyos. Katulad yan ng bumibili tayo ng mga vitamina para inumin natin, para supplements o lumakas ang ating mga pangangatawan. At kumakain tayo ng mga masustansyang pagkain sa mga merong pambili. Sa mga wala namang pambili, umiiwas na lang tayo sa mga pagkain na makakasama sa atin. At lahat na iiwasan kasi wala nang pambili. Kung nararanasan nyo yun, at naranasan nyo ngayon, nararanasan ko rin yan. Naranasan ko na rin yan maraming araw, maraming beses na meron kang gustong kainin, subalit wala kang pambili ay hindi mo nakakain. Kaya ako, mahilig din ako sa prutas dito sa lugar ko. Wala akong pambili ng prutas dahil napakamahal. I planted my own tree. Yung mga trees kong tinatawag na pomegranate. Kasi ang mahal ng isa no, nasa $2. Nandito ako sa Northern California, USA. $2 ang mahal-mahal. Ganun lang kalaki. Ngayon ay ang dami kong puno dyan ng mga pomegranate. Ang lalaki ng bunga. At kung gusto kong anihin, ay inaani ko pag hinog na. Tulad nung nakarang araw, last days na nakakalipas, nag-aani ako ng isang sako, ang dami. Makita ko sa bibubungan, dito sa may site, sa may bandang likod ng bahay at kinat ko. At wala rin, kinat din. Wala akong mapagbigyan kung sakaling edi pag naisipang gawing juice, gagawin kong juice. Meron din akong mga tanim na persimmon. May tanim akong apple tree also. At may mga tanim din akong may tanim akong avocado pero hindi pa namumunga. May tanim din akong tinatawag na pineapple guava nandito sa likod dito. So pears, peaches, yan mga tanim ko yan. Meron akong tanim na mga calamansi tree. Native sa atin na kalamansi, tumutubo rito. Kaya meron ako mga puno. Marami yung puno ko siguro 7. Calamansi tree ko. Nagtanim ako ng 2, yung palalakihin ko. Yung iba nasa paso. At maraming mga, katatapos ko lang anihin yung mga ampalaya ko. Pero buhay pa rin, nandun pa rin siya.
ano na, yung fall season na rito, malamig na, pero buhay pa rin. At ito ay mga kamatis din yan na hindi pa namamatay, namumung pa kahit maliliit pa. Pero marami na ako na ani naka-freezer. Nilalagay ko doon. So dito, ang ibig sabihin ay ganito. Kahit anong hirap mo sa buhay, kung ikaw ay ibig sabihin, gusto mo mag-survive sa buhay. Alam natin na kailangan ninyo ng mga trabaho, pagkain. Mas pinipili na ibang tao ang tinatawag na magkaroon ng pagkain kaysa sa salita ng Diyos. Kasi naranasan ko na rin yan. Naranasan ko na rin yan. Nung bago pa lang ako nangangaral, tapos sabi ko sa isang, yung mas matanda naman sa akin yung nasa Pilipinas. Ako, sabi ko, you wanna join gusto mo mag-join sa Bible study? Sabi niya sa akin, gumanon siya. Ibig sabihin, wala pa nga kumakain Bible pa. Normal yan, naintindihan ko kayo. Kahit ako Kahit ako, siguro kahit ako mananampalataya na, di ba? Kung may umaya sa akin, kahit ako mananampalataya na and I know the Bible, and pwede ka mag-join ngayon. Ura-urada, gusto niya mag-join ako, sasabihin ko, no. Hindi pwede. Kung meron kayong tinatawag na mga ginagawa sa inyong bahay, pag-aalaga sa mga anak nyo, pag-aasikaso, natural, hindi nyo unahin ang salita ng Diyos para doon. Kasi meron kayong inaasikaso. Iahatid yung anak nyo sa eskwelahan, pinakakain nyo muna, at meron dumating na mga buwisit na mga born-again Christian na mahilig mangolekta ng tithes and offering. Kakatok sa bahay ninyo. At kayo, meron no tayong fellowship daw, gawain doon. At namimilit pa, di ba? May pagpipilit pa. Di ba nakakaasar yun? Ako, intindihan ko kayo. Naiintindihan ko kayo. Ako, hindi ako abusado sa tao. Alam ko may ginagawa yon. O kapag open lang, walang open ang time nyo, wala namang problema, okay lang yun. Kahit nga sa tinatawag na video conference, kapag may ginagawa, di ba? Hindi naman siya makakapakinig kung nagluluto. Kasi ganun ang mga nanay natin. Mga busy sa bahay, lalo na mga kababaihan. Yung mga kalalakihan naman, either nagtatrabaho, naka-standby. Hindi ko alam kung mahalaga sa kanila ang higit pa sa mahalaga. Kasi ako naunawaan ko. I open my mind na, okay, kung hindi ako nakaka-attend sa ibang mga fellowship na yon, I keep reading the Bible. And then I keep, tinatawag na kino-compile ko yon. And then I make my own decision. This is the right thing to do. Sa akin na nabasa. Na hindi ako aasa sa mga nangangaral na yon, pagkatapos ay huhut-hutang ka ng ikapo, tithes and offering, abuluyan, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday na abuluyan, o yung tinatawag na donasyon. Kahit ako ayokong gawin yun na nagpuntang isang tao, mangangaral sa salita ng Diyos, in exchange, you have to give tithes and offering. Ako, hindi ako ganon. Tignan nyo nga aking pagmumukha sa YouTube. Hindi kayo makakakita na sa mata ko ng kinang ng salapi. Dahil isa ako sa umalis sa ganong sistema ng tinatawag na demonic at makamundong hangarin lamang ng mga tao na magpayaman sa gospel. Ang sa akin, I'd rather use my hand to work and to feed myself than people to feed me. Marunong akong magtrabaho. I can make money using my hand. Yung mga magagandang trabaho, ibig sabihin, legal at matitinong trabaho kahit mababa sweldo. Nabubuhay mo sarili mo. Yun ang gusto kong gawin ninyo, mga kapatid. Hindi nyo ikakahiyaan yung paghahanap buhay. Lalo na, mahirap ang mga nanay na nasa bahay lang nag-aasikaso ng mga anak, dinadala sa eskwelahan, inaasikaso. Bilib ako sa mga ganyang mga nanay. Kaya kayo, kung kayo nasa bahay, nakikinig sa akin dito, okay lang ho yan. Habang kayo nakikinig, nagluluto kayo, nakikinig kayo sa akin at naintindihan ko kayo kahit hindi kayo umaate ng church. Kasi yung mga ginagawa ng mga tao na yun ay pinamumulat sa inyo o tinatakot kayo sa Hebrew 9:25 na huwag kayong makakalimot sa pagdalo sa mga pagtitipon. Ito ngayon, nagkaroon ng pandemic na tinatawag na, yung nakaraang pandemic,
Meron bang nga nagpuntahan sa mga simbahan kahit dito sa Amerika? Wala. Naadula sila sa mga bahay nila. Kung nakikinig sila, nag-tune in lang sila sa mga messenger. At doon lang. So, buo pa rin ang mundo. Naandun pa rin. Pero ang problema nito, nangongolekta pa rin sila by means of yung papasok mo doon sa credit card, o meron sila binibigay etong credit card number, pwede nyo i-transfer through by phone or call or computer. So, it's all about money again. But alam ko yan. Sapagkat gayon ang gawain ng maraming taong sugapa sa pera na kung saan, kaya nga minumulot ko kayo, sinabi ng Panginoon na mangaral tayo ng salita niya na free of charge, walang bayad. Kung sinasabi nila, hindi, gagamitin natin yung kapatid sa pagpapatayo ng sambahan para hindi tayo maulanan o maarawan. Yeah, right. Sinabi ba ng Panginoon yon na magpatayo kayo ng mga building? Where in the Bible? Sinabi ba yon at ginagawa nila? Di ba yung mga alagad nung sinaunang siglo, nagtitipon-tipon lang sa mga bahay-bahay? Pumapunta lang doon, nangangaral doon sa mga bahay-bahay. Nangangaral sila sa mga plaza, nandun lang sila. Pero hindi sila nangongolekta ng tithes and offering ng mga ikapu. Di sana sinulat sa Biblia yon. At si Apostol Pedro ay tumayo at nangolekta ng ikapu at ang tithes and offering ay kinolekta. Pero wala eh. Kahit sino sa mga alaga, they just preach the gospel. At yung mga apostol, umalis sila sa Jerusalem. Kasi ang Jerusalem ay marami ng mananampalataya noon. At ang mga anak ni Jose at ni Maria talaga na siyang mga siblings ni Jesus Christ dito nung bumaba siya sa mundo nung 4 BC. At yun ay mas mga bata sa kanya. Nung una ay hindi sila naniniwala sa kanya. Nung una, sabi nga sa John chapter 7 verse 3, maging sa verse 5 ng John chapter 7, di ba? For even his brothers did not believe in him. Sina James, Jude, Joseph, hindi naniniwala sa kanya, sa Panginoon Kristo noong mga panahon. Pero, si James, ang naging overseer ng Church of Jerusalem, si James, yung sumulat ng James. Yung James and John, magkapatid yung anak ni Zebedee, si James, ang unang Christian martyr na in-execute nung panahon na yon, nung unang siglong Christian, at inung sila inusig na ng mga Jew at hinuli na pati si Apostol Pedro, 'di ba, ikinulong siya pero pinalaya siya ng anghel. So makikita natin doon na yung mga hindi naniwala kay Kristo na mga kapatid niya ay silang naging overseer kasi nga ang gawain ng 12 alagad, kasi napalitan na si Judas Iscariote ng isang just o isang alagad na nung una pa sumusunod na sa Panginoon. At sila kumalat na sa iba't ibang bahagi ng Middle East at Mediterranean at maging sa Iran nakarating, maging sa Mesopotamia at India yung iba. At doon, yung mga naiwan sa Jerusalem ay mga overseers kasi nga ayaw nila pabayaan ang tinatawag na pagkalinga sa mga widow, sa mga orphans. Kaya they keep the church doon sa Jerusalem na maging home base. At yung ibang mga alagad ay kumalat na sa iba't ibang panig ng mundo. So yung Jerusalem, ang naatasan doon na maging pinuno, hindi si Apostol Pedro, hindi si Apostol Paul, kundi si James, na kapatid ni Jude at kapatid din ni Joseph, na siyang yung mga sibling na magsisibling na yon ay yung binabanggit ng Panginoon sa Kristo na anak ni Maria kay Jose, na hindi naniwala sa kanya at pinipilit na pinalayo siya doon sa tinatawag na Nazareth para pumunta ro sa Judea. Para, total, pinahayag mo na ikaw ang Mesaya, umalis ka na sa bahay na to, go ahead, ayaw namin madamay sa'yo. Pero itong mga taong ito, na-convert sila. Kailan lang? Noong ang Panginoon Kristo ay namatay, at nung makita nilang nabuhay dun sa upper room, na naglago sa pader, at nandun din si Maria,
At doon, nakita din nila na magkakapatid na ito na James sa sumulat ng Book of James at Book of Jude, magkapatid yun. Ayun ang mga sibling ni Jesus Christ, mga tunay na anak ni Jose at ni Maria. At kung makita nila umakit ang Panginoon at kinuha ng alapaap, lumutang sa hangin siya, pagkatapos kinuha ng alapaap at nawala na sa paningin nila at lumitaw ang dalawang anghel, ang dalawang malaking anghel na matangkad, giant, just like in the Bible, malalaki ang anghel, like 144 cubic feet high. Nakita nila at nagsalita sa kanila. May tumayo sa harapan nila. Yun ang tunay na kalagayan ng anghel. Ngayon, ang nais kong ibahagi ang salita na to na specifically sa mga lahat tayo ay naging anak. Lahat po tayo naging anak, tandaan yan. Ngayon, kung sa pagsasalita ko na ito na lahat tayo naging anak, anong ibig sabihin nito? Si Adan lang ang hindi naging anak. Walang nanay walang tatay. Siya ay nilikha ng Diyos from the dust of the earth. Either merong tinatawag na mga microbial organism na nandun sa dust of the earth at ginawa niyang tao, God only knows. Siya lang nakakaalam. At yung iba mga animals, they adapted their own environment and some of them, they evolved into something. Pero ang tao, malinaw na sinasabi ng Biblia na nilikha siya sa fullness niya, dun sa imahe niya. At maraming pagtatalo patungkol dito. Sabi nila, basta nanggaling nilikha na fully man. Pero yung mga nakukuwang mga fossils, mga sinaunang tao, 800,000 years ago, it wasn't like us. Iba yung nose bridges nila, iba lahat. Ano ibig sabihin nito? People are nakaka-adapt. We are adapting, or we can adapt in any weather, any places. May nakatira kahit sa Alaska. At ngayon, mayroon na sa South Pole. Makikita nyo sa Antarctica, may mga nakatira na ron. At sabi ng mga scientists, yung mga nakatira doon, kung sila man ay nagkakaroon ng pamilya na ron, ay nag-e-evolve yung mga tao ron. Nag-iiba yung ano nila, nag-iiba yung kulay ng mata nila. At ganun din, yung mga tao like sa Southeast Asia, yung mga Badyaw, iba ang lungs nila. Pinag-aralan na sila, in-x-ray yung lungs nila, iba yung lungs nila, mas malaki kaysa sa normal na lungs ng mga taong nabubuhay din doon. Kasi they dive under the sea. Diver sila, they can hold their breath for more than like 5 minutes. Yun ang ibig sabihin na nakaka-adapt tayo. Bakit maraming mga maiitim sa Africa? Kasi nga yung vitamin C, yung vitamin D, calcium, yung mga melanin, nasa kanila lahat kasi open field yun. Yung sikat ng araw sa kanila kaya umitim sila. Kaya nagkaroon ng mga, yung melanin nila ay malakas. Pang ano nila sa radiation ng araw. Hindi nila kinakailangan ng maputing balat kasi yung mga mapuputing balat ay masusunog kaagad, sunburn. Gradually, in the process of time, 100 years, more than 100 years, 1,000 of years, 10,000 years ago, 50,000 years ago, hanggang sa na-adapt nila yung weather doon. Umitim sila. Hindi na kinakailangan na magkaroon ng mga balbon o balahibo sa katawan. Sa halip yung kulay ng balat na nakaka-deflect ng radiation. At hindi lang yun. Hindi nila kinakailangan ng hair na blonde o flat. Dahil nag-adapt sila, yung mga hair nila naging mga kulot-kulot na maliliit para itabo yung init ng araw sa ulo nila. Yun ang purpose nun. Bakit ang mga tao sa Southeast Asia hindi na ganong kalalaki tulad noon? Dahil sa tinatawag na isolation. May mga na-discover ng mga tao na modern man na 3 feet lang ang height. Kahit doon sa tinatawag na Flores, doon sa Malaysia, sa Indonesia, ay may mga taong nakarating.
ano sila, modern o hindi, hindi natin nalalaman kung hindi natin sasaliksikin din ang sinasabi ng mga taong ito sa science, ng mga expert, at let us compare it to the Bible. Kung kaya ng Diyos na gawin ang mga bagay na yon, ay magagawa yun sapagkat nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis na resilient. Pwede tayo mag-survive in any places. The only thing is, hindi tayo pwedeng mabuhay sa apoy o pasok tayo sa araw. Pero tandaan ninyo, matatandaan ninyo si Daniel. Sino yung lakad sa apoy doon nung inihagis doon sa pugon? At may kasama. Patunay lang yon mga kapatid na kapag nagkaroon tayo ng glorified body, hindi na tayo masusunog ng sikat ng araw, sabi ng Biblia sa Revelation chapter 21 at chapter 22 kung babasahin ninyo. Hindi na tayo magkakaroon, mapapaso anumang tindi ng init, ng anumang init ng araw o apoy. Maaaring nasasabi ninyo, hindi totoo yun. Totoo, testingin nyo, kumuha kayo ng kandila, ganun ninyo yung flame. Di ba, hindi naman kayo nasusunog? Ganun ninyo, nahuhuli nyo. Gumaganong-ganon pa yung flame. Eh, lalo na yung kapag glorified body na tayo, kahit sa apoy, igano mo sa kalan. Glorified body ka na eh. Hindi ka tatablan, sabi ng Biblia. Yun ang tinatawag na sinabi ng Panginoon na nilikha sa wangis niya. Kasi ang Diyos hindi tinatablan ng anumang init o anumang init, sikat ng araw, radiation o anuman. Hindi pa natutupad sa atin yun eh. Yung wangis na sinasabi talaga sa obsolete na wangis ng Diyos ay maging katulad niya tayo. Hindi maging mga Diyos, kundi katulad niya sa kanyang wangis. Na tayo ay hindi na nasasaktan, nagkakasakit, tumatanda at namamatay sapagkat ang Diyos ay walang pagkatanda. Ang Diyos ay mananatili magpakailanman sa kanyang banal na kalagayan. Kaya nung bumaba ang Panginoon Kristo mula sa kanyang banal na kalagayan, nagkatawang tao, upang tayo mga tao ay mapansin natin siya at sumunod tayo sa kanya. Ito ang tunay na daan patungo sa kalangitan. Magbalik tayong lahat sa Panginoon. Kaya sa mga anak, ito'y bahagi lamang ito ng sinasabi ko patungkol sa atin na tayo mga anak. Lahat tayo mga anak. Naging mga anak tayo ng ating mga magulang. At gayon din, nais ng Diyos na tayo maging mga anak niya. Yung mga magulang ninyo ay naging anak din sila. Hanggang sa bumalik tayo sa kauna-unahang panahon. At sinasabi ko sa inyo, maging kayo pa na wala pang mga anak. Kung tayo mga wala pang mga anak, nangangahulugan ba na tayo ay walang silbi sa mundo? Hindi yon. Tayo yung mga naging anak. At higit sa lahat, dapat tayo maging anak ng Diyos na buhay. Sabi ng Proverbs 23 verse 22, Proverbs 24 verse 25, ito sinasabi. O ulitin ko, Proverbs 23 verse 22, tapos sa 24 hanggang 25. Listen to your father who gave you life, and do not despise your mother when she is old. Verse 24, the father of the righteous will greatly rejoice. He who fathers a wise will be glad in him. Verse 25, let your mother be glad. Let her who bore you rejoice. God bless His word. Ano sabi sa atin? Listen to your father who gave you life. First of all, who gave us life? We know God gave us life. The Father. But etong sabi rito, since God, your Father, gave you life, dito sa mundo, ay sabi, listen to your Father who gave you life. Yung mga biological father. And do not despise your mother when she is old. Yun ang binili ng Diyos sa atin. Dahil itong mga magulang mo na to, darating ang panahon at oras na hindi na makalalakad yan, either naka-wheelchair na, nakaupo na
sa upuan na lang o nakahiga hanggang sa manghina at mamatay sila. Kaya sabi, listen to your father. Kasi may sasabihin siya na yung mga bitter past niya sa buhay, ayaw niya iparanas sa iyo. Ayaw niya maranasan mo. Kung siya noon ay bigo at hirap ng buhay, namumulot lang ng kung ano-ano para lang mag-survive dahil hindi nakapag-aral. That's why your father is always reminding you to study hard. Huwag niyo ikakasama ng loob yun. Wala namang taong bobo eh. May taong tamad mag-aral pero walang bobo. Kung hindi makaintindi either merong ADHD o kaya ang isang bata ay merong tinatawag na yung problem sa pagpo-focus sa pag-aaral. Hindi nangangahulugan na matigas ang ulo ng bata. Kaya sabi rito, maging yung mga nanay natin, when they're old, when your mother is old, ang sabi rito, do not despise her. Kasi, nung sanggol ka, kalong-kalong ka niya, hindi ka niya dinidespise. Meron pang nanay na sinabi, kalong-kalong ka. Ang pangit naman ng anak ko na to. Mukhang unggoy, buntot na lang kulang, pangit. Walang ganon, di ba? Ang ginagawa niya, kinakalong ka ng gusto, hinahalik-halikan ka sa noo, sa pisngi. Alagang-alaga ka. Kasi nanggaling ka sa kanya at hindi niya matatanggap na ikaw ay mapabayaan o mapahamak o magkasakit. Yung mabubuting ina ay gayon. Kaya pagtanda nila, do not despise your mother. Kahit alisin natin tong sinabi ng Diyos na do not despise your mother. As a human being, di ba aarugain natin ang ating ina? Sabi ng verse 25, let your mother be glad. Bigyan mo ng kagalakan ng iyong ina. Let her who bore you rejoice. Yung nagsilang sa iyo ay magalang. Alam niyo kung bakit? Kung anong dapat? Respeto. Respeto. Kasi ang respeto ay pagmamahal. At ang pagmamahal sa magulang, sa nanay, sa tatay ay respeto. May mga tao na hindi maganda ang naging pamumuhay nila o pagpapalaki ng mga magulang. Hindi natin maiaalis yun. Kung gano'n ang naranasan ninyo, ay anong sabi ng Biblia? Na huwag ninyong gantihan ang masama. Hindi natin gagantihan sapagkat their life is already past in their prime. Nasa dim na sila. Downhill na sila. Soon they will gonna die. At you don't see them, you won't gonna see them anymore. Hindi mo na marinig at makikita sila. Pero pag nag-iisa ka, sigurado ako na merong mabuting bagay na ginawa ang iyong nanay o tatay at salita na pag nag-iisa ka, iiyak ka pag naalala mo. Mamimiss mo sila. Na kaya ganun nasisigawan ka, napapagalitan ka dahil mali ang iyong ginagawa. Pero pag dumating ang oras na ikaw ay nag-iisa sa tahimik na tahanan na dati nandun sila, mahabag ka sa sinapit nila. Kaya sabi rito, sa Proverbs 23 verse 13 hanggang 14, sabi sa mga magulang, at magiging mga magulang din kayo, sabi, do not withhold discipline from a child. And sabi, do not withhold discipline. You should discipline your child. Yung discipline dito comes from the root word na disciple. To teach, to discipline. And sabi, if you strike him with rod, you will save his soul from Sheol. This is not a physical harm. Yung sinasabi niyo, kita mo, dapat paluin. Hindi Kasi sa Hebrew na ginamit ay
Although ang ginamit ay naka, to strike, to smite. Pero may twofold meanings yun sa Hebrew. Yung isa na yun ay to touch gently, like this. Hindi yung pinalo mo. Meron ang Hebrew tradition, yung mga tao nung araw, meron silang dalang staff, tungkod. Hindi nangangahulugan na may tungkod ka nung panahon na yon ay matanda ka na, hindi. Halimbawa, pupunta ako, mag-hiking ako. Maghahanap ako ng pantungkod doon. Kasi paglalakad ka, kinakailangan may guide ka, ay ng pang-ano mo, parang sagwan, pang-guide mo yon. Alam niyo ng mga nag-hiking dito ng mga Pilipino sa mga matataas na lugar. O kaya bumili ka ng parang aluminum na merong stick. Ganon din yung mga naglalakad sa mga snow. Akala ninyo may, yung hawak nila pamalo yun, hindi, pang snow yun. Para meron kang guide. Yung staff, yun ang pinaka-normal noon, sa panahon noon. Pagkatapos, meron silang maliit na stick. Nakalagay dito sa parang belt nila sa katawan. So, staff and stick, yung rod. Anong rod? Yung rod na yun, nasa bahay din yun. May patungan yun sa mga bahay nila o nilalagay dun sa mga nakikita o malapit sa pintuan. Nung panahon na yun. Ang sabi rito, do not withhold discipline from a child kung nagkakamali at hindi niya nalalaman na mali pala ginagawa niya. Strike him with rod, you will save his soul from Sheol. Ibig sabihin nito, tapikin mo. Hindi paluin, hambalusin dahil sa galit mo na nainis ka at hindi sumusunod. Hindi. Yung rod, yun ang ginagawang pang-tap to get attention. Yung rod na yon sa panahon natin ngayon ay ano? Alam niyo po yung binabagsak ng mga judge kahit sa Senado? Order in this court. Ganun yun. Ano tawag ron? Gabel ba yun? Yung pambagsak na kala nyo martilyong kahoy. So, hindi pinupukpok sa tao, kundi sa parang pamukpok niya. Order in this court. Di ba sinasabi, may nagsasabi pa, forthwith. Anong forthwith? Kaya tanggal siya sa Senado, di ba? Ayan ay para sa attention. Kasi nagiging meron ng disorderly conduct and then use your stick or rod. Ganon ang pagtuturo ng mga Hudyo sa mga anak nila. 6 years old pa lang meron ng rod. Kapag binabasa nila yung scroll, yung mga nasa bahay nila, ang pinantuturo ay rod. Eto anak, basahin mo. Yun, ginaganon, rod. Eto, halimbawa ito. Ang sabi rito, ang Diyos, ang iyong sambahin at paglingkuran. Pinantuturo nila ito. Meron tinatawag na gap between the child and yung parents na siyang nagga-guide sa bata. Ginagamitan ng rod. At kapag hindi nagpe-pay attention, pinatutunog yung rod. Ganyan. Listen. Okay, pag hindi nagpe-pay attention, yung rod itatapik sa braso. Are you listening? Nakikinig ka ba? Opo, tatay. Oh. Ganun po. Kaya yung nami-misinterpret ng iba to, sabi ng Biblia, kapag disiplinahin mo ang anak mo, paluin mo. That's physical abuse. Kasi hindi nila alam ang Hebrew word. Kaya dito, ginagamitan ng rod, tulad yan ng yung conductor, yung mga rod na ginagamit nila, para sumunod yung mga tao, yung mga musician, instrumentalist. Ganon din sa teacher, di ba? Mayroong ruler yun. Dapat tinatapik lang sa lamesa yun. Hindi pinampapalo sa kamay na ganon. That's abuse. Wala silang karapatang saktan ng iyong anak. Hindi ho ba? Kahit ganon, tapos papaluin, that's punishment. Ang sa Biblia, wala namang punishment sa batang ganon eh. Tinatap lang ng gentle, ang sabi, gentle.
gentle touch, to pay attention sa sinasabi. Kaya nga doon sa Hebrew Bible nila, ng mga Hebreo, yung tinatawag na Tanakh. The Hebrew Bible, yung Proverbs 24 verse 13, kung tinatawag nila yung Proverbs na Mishlei. Mishlei. Ang sabi rito, ang explanation daw noon sa kanila, sa pagtuturo disiplina ng bata, ito, pakinggan ninyo. Proverbs 24:13, ang sabi, tinuturo sa mga bata, eat honey, my son, for it is good, and honeycomb is sweet to your palate. Ang ibig sabihin nito ay, the knowledge na ini-impart namin sa iyo, yung disiplina na ginagawa namin sa iyo ay just like honey. Aming anak, ito'y para sa iyong kabutihan. Ito ay matamis para sa iyo. Ang mga sinasabi namin upang pagdating ng araw na malaki ka na ay hindi mo na gagawin yung mistake. Kasi you know the mistake today and then you won't gonna do it in the future. Ayun ang dapat. Tinetrain kayo ngayon para pag dumating yung actual na yon ay hindi kayo mapahamak. Okay, iyaano ko yung dati kong trabaho. Yung mga nagte-train sa amin, sabi, ngayon yun na, ngayon ginagawa na, as in the military, ngayon may training tayo because we're dealing about bombs, dealing about snipers o enemy. Merong mga gagawin tayong mga maneuver na gawin natin kung aning tama, you have to follow. Ang sabi, you will see if you made mistake. Let's see. Okay. Sinusunod namin yan. Kasi lahat kami dapat magsusupervise. Gumagawa kami ng formation. Doon sa training. Doon kami sa New Mexico. Desierto yung nandun eh. Amoy na amoy yung desierto. Kaya dapat magbabaon ka ng tissue mo kasi pag ginan mo yung ilong mo, puro buhangin, tsaka lupa-lupa yung ano. Tsaka puro alikabok. So nandun. Yung isa, kasi akala niya ano siya, kasi ganun ang military, pag akala niya very tough siya, mangunguna siya. Kasi may muscle siya. Muscle doesn't count in an actual war. Kasi when you got hit by a bullet, you're dead. Yun lang yun. So ganun siya. Hindi sinasabi na nagtuturo kung meron diyang bombs o mga IED. Ano lang siya. Sunod na ganun. Nagmamadali, dapat kasi may pupuntahan kami, tapos meron kaming map, meron kaming guide, yung mga para malaman mo kung saan lugar yung pupuntahan namin. Siya yung nangunguna, nag-supervise siya eh. Lahat kami naman magsusupervise. Doon siya hindi tumitingin. Nag-deploy siya ng 2, secure the perimeter, ginagano niya, yung pupunta ron. Tapos siya, dire-diretso. Yung 2 naman, good, we're okay, clear. Clear daw. Pag niya, lumaka na isa hakbang. Pag hakbang niyang sumabog. Yung sumabog yung parang chalk lang, parang powder pulbos, pero may explosion. Sumabog na ganon. Sabi ng you're all dead. Kasi hindi kami makaalis doon hanggang umabot ng gabi. Hindi kasi kami makakapasa. Kinakailangan matapos namin yung obstruction na yun, kung anong mga ano. Tapos ako naman, lahat sila patay eh. Ako yung huli. Ako na magsusupervise. Of course, mga Amerikano mga kasama ko, salita, ini-English namin. Ini-English ko syempre, English. This is have to do. This is what we have to do right now. You check all of the possible. If you see a glittering, nag-glitter or something, may color dyan, mga wires, that's a symptoms. That's a sign, not symptoms. That's a sign na merong dumating dyan. May mga nag-report, nakakuha ng mga wires, yung mga balot ng sabi ko, may IED rito somewhere here. Alam mo ginawa, hindi nila ako, tinitignan nila ako listen to this. Ang ginawa ko, dumapa ako sa lupa.
Nung dumapa ako, tumingin akong gano'n, nakita ko merong kable, yung ano, fishing line na manipis, nakita kong gano'n. Sabi ko, symbol na ang namin, tatawag kami, sabi ko, Coca-Cola. Big sabihin, bomb. Kasi pag sinabing IED, maririnig ng kalaban, magpapaputok sila sa amin. So sinabi ko lang, you guys, I know you're so thirsty right now, so we have Coca-Cola. Coca-Cola, alam na nila yon. Oh, kasi ayun ang code na sinabi ko. Tapos tinawag ko yung isa. Tingnan mo yung dulo ron. And then the other one, pumunta siya sa dulo. Positive, nakita din yung nakatambak. Dumating yung nag-check. Kasi hindi siya nagsasalita, nakaganon lang siya eh. May nire-record siya eh. Okay, you pass. Good job. Tapos hanggang sa nando na, nakarating na kami. Ako na yung nagsusupervise. Nakarating na kami doon sa pinakadulo. Na ito na yung area na hinahanap namin. So, na-survive. Ang anong ibig sabihin nito? Kasi, kapag ang tinatawag na tamang nagawa na ng, ibig sabihin, tulad ng Biblia, nakalatag na yan dyan eh. You only need to do is to follow and believe. Believe and follow. At di kayo magtatagumpay. Magtatagumpay ka. Kaya nga sabi ng Biblia, makikita nyo rito, ang sabi, verse 14, nang binasa natin sa Proverbs 24, verse 13 hanggang 14. Verse 14, so too, know wisdom for your soul. If you will have found it, you will have a future, and your hope will not be cut off. Kapag nakinig ka, nakinig ako, I follow all of yung sa classroom namin, yung mga sinabi ng mga you have to do this, you have to do that. Hindi kasi tawanan yun. Lahat ng possible, kinakailangan yung isip mo ay, yung tawag rito, yung nag-iisip ka ng maaaring ganitong mangyari. Ibig sabihin, active ang pag-iisip mo. Active pag-iisip ko nung time na yon. Sila puro failure. Puro patay kami lahat. Nung ako na yung nag-supervise, nakatakas kami doon sa mga obstruction na yon. At nakapasa kami. Hindi dahil sa kagagawan ko, kundi dahil nakinig ako doon sa lecture na sinasabi ng mga nagtuturo. Kaya sabi rito, if you will have found it, the knowledge, you will have a future and your hope will not be cut off. At yung mga pangarap mo ay hindi mapuputol. Pag sinabi ng nanay at tatay ninyo, anak, huwag ka munang mag-boyfriend. Nag-aaral ka pa. Kapag ikaw ay nabuntis, pababayaan ka na, ibig sabihin, hindi na kami magpapaaral sa'yo. Ganon, di ba ganon ang naririnig natin sa mga walang kontrol ang mga kabataan, hindi nila naiisip na maaring yung future nila and hope nila ay makat off. Makakat off nga. Nandiyan yung hating gabi. Dahil tinawag ng lalaki. Sabi ng lalaki, magkita tayo rito alas 11 ng gabi. Marami akong nababalita nga sa Pilipinas. Para lang magkita. Yung babae, pinauwi ng mag-isa. Ano nangyari? Yung babae hindi nakauwi ng bahay. Meron palang ng rape at pinatay siya. Dahil yung mga magulang na nakakaalam ng mga bagay na ito, hindi pinakinggan. Delikado sa daan, anak. Huwag ka nang lumabas ng hating gabi. Hindi man lang hinatid ng boyfriend pabalik sa bahay. Kaya kung magkaka-boyfriend kayo, pababayaan kayo, huwag na lang, di ba? Ang tunay na nagmamalasakit sa inyo ay kayo hindi pababayaan. Ang tunay na nagmamalasakit sa inyo, mga magulang ninyo. Ngayon, pagdating ng araw na ikaw ay well-prepared na at matured ka na sa mga ganyan, now you can decide it for your own self na. Kung sino gusto mo maging boyfriend. Pero, for me, if you wanna have a boyfriend, ay yung guy, yung tao na minamahal ang Panginoong Jesucristo at matibay ang pananampalataya at merong magandang future
na laging iniisip. Kaya nag-aaral siya at nagtatrabaho ng mabuti. Kaya sabi rito, Proverbs 22 verse 6, pakinggan ninyo, mga magulang, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Etong magandang translation talaga nito, eksakto. Train up a child in a way that he should go. Turo mo yung bata sa daan ng matuwid, daan ng Diyos na may takot sa Kanya upang sa pagpunta niya doon sa kanyang tamang edad, even when he is old, pag matanda na siya, hindi siya aalis doon sa magandang asal at mabuting bagay na tinuro mo sa mga anak mo. He will not depart from it sa aral na yon. Kaya nga, si King David, importante sa kanya ang rod and staff. Nung siya ay nagtatago sa pag-uusig ni King Saul, ang sabi niya sa Psalms 23 verse 4, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Nakaka-comfort yung rod and staff. Hindi nakakasakit. Etong paggamit ng rod, may rod sila lagi. Ang gamit nyo sa pagtuturo, sa pagtapik sa'yo para magkaroon ka ng tinatawag na atensyon sa sinasabi. Your rod and your staff, they comfort me. At yung staff, alam niyo yung tungkod, nagagamit niyo yung saan? If he can, kapag merong ahas, halimbawa, o yung viper, tinitignan niya kung yung nakalutang nga doon sa buhangin ay kung ano, tinatapik lang ng rod. Kapag viper yun, aalis yun at pupunta sa loob. So hindi kamay, hindi niya maapakan ng anuman o mga booby traps dahil sa staff na yon. At yun yung ginagamit niya rin saan? Halimbawa, kung siya ay magwawasiwas ng mga daanan na baka may ahas dyan, ginaganong-ganon niya ng staff niya. Yun ang kailangan ng isang tao na dapat ang mga bagay na ito na siyang ginawa ng Diyos sa atin, literal na dala-dala ng mga sinaunang tao noon, na mga matutuwid na mga lingkod ng Diyos, at ngayon ay isa ng tinatawag na simbolo. Yung rod ay simbolo ng pagtuturo at disiplina. Yung staff naman ay simbolo ito upang ang mga way natin ay mag-guide tayo, hindi tayo mahulog o malubak dahil meron tayong staff na mahaba na ginaganon sa daanan. Parang ano natin yan, parang yun ang detector natin sa lahat ng bagay. Kaya sabi rito, Psalms 119 verse 52, I remember your judgment, meaning discipline, O Lord. I remember your judgment, your discipline of old, O Lord, and have comforted myself. Nako-comfort siya ng rod and staff, which is the judgment or discipline. Maaring naaalala ni King David yung pagdidisiplina sa kanya ng tatay niya si Jesse. Tinatapik siyang ganon. Naalala niya, kaya may dala-dala siya. Kung hindi dahil dito ay nalulong na ako sa masamang bisyo at napunta na ako sa kulungan o namatay na ako. Kung walang disiplinang ginagawa ang magulang ko, maiisip niyo yun ngayon. Ngayon ay yun ang papahalagahan niyo. Ginamitan ng rod at staff na ngayon ay yakap-yakap niya sa pagtulog niya, nako-comfort siya doon. Sapagkat yung tamang daan ang nilakaran na ng isang tao na kahit saan siya'y naroroon ay meron na siyang tinatawag na compass, yung salita ng Diyos na siyang rod and staff. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng comfort sa atin, mga kapatid. Hindi alalahanin. Sapagkat sinabi ng Panginoon,
lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan sa inyong pasanin. Take my yoke upon you. Yoke, which is the word of God. Yoke, just like the rod. Yoke, just like the staff. Na siya magiging guide natin at kompas ng buhay natin sa tinatawag na future at fulfillment na nais natin sa buhay with the Lord. Kaya sabi rito, una, children, obey your parents in the Lord. Children, obey your parents in the Lord. Yung mga Christian na may mga magulang na Kristiyano, obey your parents in the Lord. For this is right, Ephesians chapter 6 verse 1. How to obey then? How to obey our parents? Ang sabi ng verse 2 sa Ephesians chapter 6, honor your father and mother, o honor your dad and mom. This is the first commandment with promise. And this is the secret for having everlasting, for having a long life. The secret of long life o mahabang buhay, hindi sa pag-inom ng tubig. Alam niyo kung secret for long life ito? Kasi when you honor your father and mother, it's a secret for long life dito sa earth. At actually, it's a secret, it's a everlasting life na nasa heaven. Mahaba ang buhay mo rito, bibigyan ka ng Panginoon ng mahaba at masaganang buhay dito. At hindi lang yon, yung everlasting life din sa heaven. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. In all things what? All things about God. All things about the promises ng Panginoon. Ang sinasabi ng mga magulang ay yung tinatawag na gabay, teaching ng Panginoon, tulad ng tinatawag na self-control, kindness, respect sa sarili, respect sa kapwa-tao. Ayun ang sinasabi ng Colossians chapter 3 verse 20. Ikalawa, but dear fathers, mga magulang, fathers and mothers, parents, this is what God said sa inyo. Do not provoke your children to wrath. Huwag ninyong ipoprovoke ang inyong mga anak sa galit. Ano ang kalimitang ginagawa ng mga magulang? They forgot to bring them up sa tinatawag na pagsunod sa Diyos. Sabi nga, train up a child in the way that he should go. But if we forgot and we put our own laws doon sa batang yon, magre-rebelde siya. Magre-rebelde. Kaya hindi uso yung hindi effective yung, time out ka ngayon. Time out ka ngayon. Grounded ka. Ano yun? Hindi nila alam yun. It's better for you to explain to them na, okay, nahihilig ka maglaro sa computer o sa cellphone. Okay, ikakatop ko na yung internet service natin. Wala muna tayo. Kasi nakikita ko na naglalaro ka lang at hindi ka nag-aaral na mabuti. Wala akong magagawa. That's the rule na dapat nating sundin. At mag-i-stay ka lang na basahin yung mga books mo dyan at hindi ka na kinakailangan pa na pumunta sa ibang lugar para dyan. So, marirealize niya ngayon, he or she will realize now na you are serious sa matters na yon. Hindi ka magulang na hindi nakakapuna sa maling ginagawa o hindi ka manhid. Sabi rito, but fathers, do not provoke your children to wrath. Yung tinatawag na pinapahiya nyo sila sa kaibigan, dahil hindi lang sumusunod ay pinapahiya nyo, hindi naman tama ho yun. O kaya ay pinagbabawalan yan. Bawa may ginawa siyang
hindi nyo nagustuhan ngayon, hindi ka makakakain ngayon, wag mong kainin yan, walang pagkain. Masisira nga ulo ng bata na yun sa gutom. Dinaan nyo, ang ginawa nyo ay pinarusahan nyo siya sa isang bagay na hindi naman dapat. Yung para lang makaganti kayo. Siyempre, kinakailangan niyang kumain din. At may mga magulang na para makaganti o parang i-embargohin sa ibang bagay, hindi naman kayo politiko. Huwag niyong gagawin yung mga style ng mga demonyong politiko sa loob ng pamilya ninyo. Kinakailangan with love and harmony. Makukuha naman sa usapan yung mga bata na yan, yung mga anak ninyo, sapagkat marami ng mga magulang ang tried and tested na yung magandang approach na may respeto sa mga bata rin. But fathers, do not provoke your children to wrath. Darating ang araw, iwanan kayo ng mga anak ninyo, magkakaroon ng mga pamilya yan. Hindi na kayo makakaasa sa kanila kung tutulungan kayo o hindi. Kasi meron ng mga sariling buhay. Ang mahalaga ay hindi sila aasa sa inyo. Kahit hindi kayo matulungan, huwag lang silang umasa sa inyo. Marami mga kabataan ngayon, 30 years old, 40 years old, nakatira pa rin sa bahay ng kanilang mga magulang. Dito sa Amerika kasi iba. Kapag hindi ka nagtrabaho, yung edad mong gano'n, hindi ka na 18 o hindi ka 15 years old, hindi ka 18, kinakailangan you have to get a job so that you can have yung mga medical yung mga health insurance mo, medical, yung mga ganyan, dental. Kailangan mo yan para sa yun kasi hindi ka may exempt dito sa ganun. Make your own money na. Hindi yung palalakihin nyo, anak, dito ka na lang para alagaan mo kami. Kinakailangan they should go and leave the house and find their future. Isipin niyo yon. Di bali ng inyong mga anak. Kung di man kayo matulungan, ay huwag niyo silang sisihin. Dapat sila mismo ay tulungan nila ang sarili nila. Napalaki nyo ng mga anak ninyo, hindi nangangahulugan na sila ay babayaran yung ginawa nyong pagpapalaki sa kanila at para pambayad ay tutulungan kayo habang buhay. Hindi ho ganon. Hindi ganon ang sistema. Ang mahalaga, napalaki nyo sila sa tama, sa aral ng Panginoon at nakapag-aral sila. If they have their own family na, ganun din ang gagawin nila sa mga anak nila, papalakihin sa tamang aral. At ang mahalaga ay hindi na sila aasa sa inyo bilang magulang. Kasi you gave them feathers, you gave them wings so that they can fly. Meron na silang mga resources sa sarili nila. They should go and build their life. Kaya nga sabi rito ng Biblia na bring them up in the training and admonition of the Lord. Children, ang dapat inyong gawin ay yung teaching ng Panginoon, i-apply ninyo sa buhay ninyo upang when the time comes, ay magagamit ninyo yun. Meron na kayong tools. Tools to live on and tools to survive and tools upang kayo ay lumakad na meron tinatawag na victory sa buhay ninyo. Sa panahon natin ngayon, panahon ng social media ng lahat, lilipas din ang mga panahon na yan. Pero tandaan ninyo, yung magulang na pinanggalingan ninyo, sila ang nagbigay sa atin ng unawa. Hindi naman sila humihingi marahil na tulungan nyo sila, pero alalahanin nyo rin sila. Tulungan. Kung wala kayong itutulong, anong pwede ninyo pakita sa mga magulang ninyo?
pagmamahal ninyo na nabibisitan niyo sila. Kahit isang ano lang isang kutsintang ano lang, yung kutsintang puto, dalawin nyo. Meron kayong dalang ganun. Kung may birthday, kahit, alam nyo, uso dito sa, sabihin ko siya, uso dito sa Amerika, yung mga matatandang ganyan, na hindi naman nila kinakala, may malaking birthday cake. Meron lang ganun kapraso cake, nilagyan lang ng isang kandila. O grandma, happy birthday. O mami, happy birthday. Kakantahan nila, hihipan. O, saan nyo gustong treat namin kayo? Ginaganon ng mga magulang rito. Ito, meron tayo pupuntang restaurant o seafood o pasyal ng konti. Ganun lang sila 2 hours, 3 hours na gala. 2 hours, malaki ng oras na yun. Sasama na yun. Hindi na yung bibigyan ng marami. Dito kasi hindi naman halos uso yung ganong bibigyan ng maraming regalo. Ito, bigay. Matatanda na, hindi naman nila masusuot yun Yung mga magagandang damit na akala nyo pang model, wala na yon. Sa kanila lang, dali mo sa restaurant, bisa nyo ng t-shirt, kahit t-shirt na lang, yung mga matatanda rito, ganun yung style nila. Hindi naman masama na dali nyo sila kahit merong iba rito matatanda na nagiging masaya sila pag ipapasyal nyo sila dun sa mga casino. Kasi may mga naglalaro doon na yung ibang mga matatanda na siguro yung ibang mga hindi naman mulat talaga sa Biblia, meron kasi ayaw magkasino. Yung iba naman naglalakad-lakad lang doon. Nalilibang sila sa umiikot na Kung gusto nila i-testing yun, di pa testing nyo. Kasi may mga nakikita akong ganun. Yung mga magulang na mga kakilala ko rito, dinadala nila ron. Pagkatapos lalakad-lakad lang, di naman nagsusugal. Ganun-ganun lang lakad nun. Minsan may tungkod, merong wheelchair, tinutulak niya. Tapos kasi may seafood doon sa mga casino, nakakain sila ron, seafood. Ganun lang sila. Ako hindi ko husgahan ng tao kung ng mga tao nagpupunta pa siya sa casino. Ngayon, kung nagsusugal na siya ng matinding sugal doon, ay malulugod pa kaya ang Diyos sa kanya o yung pamilya niya? Di ba hindi? Inaakay lang yun kasi kung dating buhay niya yon, gusto niyang maalala yon, nare-refresh yung utak niya. Pero hindi na siya nagtataya kasi yung mga matatandang gano'n, hindi na nagtataya yun, nalalakad lang yun. Kasi alam na nila na wala na silang panlasa sa pagsusugal. Yung sa kanila lang, lakad doon. Kung mahilig naman sa tabing dagat, magpapapunta yun doon. Dito tayo, sa dagat, may dala-dala lang kayong pagkain. Yung mga taga-Amerika sinasabi ko, doon sila kung sa Pilipinas kayo, di nakita niya ron na may nagtitinda ng balot, bibili kayo, dito kayo, pinapasyal nyo. Yun ang mga simpleng bagay lang na yung ginagawa natin sa mga gulang ay napapahalagahan natin sila. Although mahirap tayo o mahirap ang bawat isa, may kaya man o mahirap. Alam nyo yung mga ganong mga magulang, they don't need mga material things na. Yung mga lalo na matatanda ng nanay at tatay natin, they need only your voice na marinig, kinakamusta mo sila, nayayakap mo sila. Kasi darating ang oras na wala na silang pakiramdam, magiging manhid na ang katawan sa katandaan at hindi na sila makakagalaw. Habang buhay pa ang iyong mga magulang, do it. Gawin ninyo sa kanila. Yung presensya ninyo, pumunta kayo doon sa kinalalagyan nilang kung sa bahay man sila at yakapin nyo na rin. Alam natin na ang mga magulang ay hindi natin makikita palagian sapagkat sila lilisan din pagdating ng araw. At mangyayari din sa atin yun. Kaya mga kapatid, tayong lahat ay manigluhod sa Panginoon at lapitan natin siya na tayo ay bigyan niya ng magandang biyaya at pagkakataon na makapamuhay na mayroong saya sa harapan ng ating mga magulang kung may mga magulang pa kayo. Lahat tayo ay lilisan sa mundo. Subalit kung mayroong damdam sa ating puso
na hindi natin nagawa ang mga bagay na ito dahil para sa mga magulang, ay kinakailangan ilapit nyo na sa Panginoon. At yung mga magulang natin na yun, kung meron man sila mga bagay na hindi nila nagawa, nasunod nung bata pa sila sa mga magulang nila, ganun din sila. Kaya iniisip nila kayo, sana hindi mangyari sa akin ang nangyari sa akin noon. Ayaw kong mangyari sa kanila. So ganun lang yan. Left and right. Ang situation, ayaw mangyari. Ang mga unfortunate events na yun. Tayo manalangin. Panginoon, sa oras na ito, marami pong salamat at naunawaan namin, Panginoon, na ikaw lamang ang tunay na tagapagturo namin. Ang iyong salita, ang tunay, Panginoon, na siyang nilalaman lahat ng mga pagtuturo mo. At ang aming tagapagturo, Panginoon, ay ang Banal na Espiritu Santo na siya nagpapaliwanag sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, puspusin niyo po nawa ang lahat ng nakakinig at napapanood ang YouTube na ito, Panginoon. Ikaw ang makilala nila, Panginoon, at maitaas sa buhay nila. Sa oras na ito, Panginoon, hayaan niyo po, Panginoon, na ikaw ay papasukin ng mga taong ito na nakikinig sa iyo at nanonood sa kanilang mga puso, Panginoon, at pagharian mo sila mula sa oras na ito. At ang kanilang mga magulang, na mayroon pang mga magulang, ay sila, Panginoon, ay bigyan nyo ng pagkakataon na mahalin nila ang kanilang mga magulang hanggang sa huling araw ng kanilang buhay. Ito pong aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat po, Brother John, ang Kayokoy Pananampalatay Katotohanan. Hanggang sa muli. God bless po.